Sa ikatlong taon ng kanilang kasal, ang isisikong asawa ay palihim na lumipad patungong ibang bansa para bisitahin ang kapatid ng kanyang Key White Moonlights dating pinapangarap. Hindi inaasahang nakuhanan sila ng litratong magkasama na naging trending topic. Nang siya'y Liuruyan, nagmamadaling bumalik. Pagkababa pa lang niya ng eroplano, nakatanggap siya ng hindi mabilang na missed calls at mensahe. Binuksan niya ang huling voice message, "Ate, namatay na si lolo mo. Kapag nakita mo to, tawagan mo ako agad." Si Liuruyan, na may mabigat na mukha, ay tinawagan pabalik ang kapatid niyang si Liu Yanran. Anong nangyari? Nanahimik ng ilang segundo si Liu Yanran, alam niyang hindi narinig lahat ng ate niya ang message. Kaya inulit niya ito. Pumunta si Bayaw, asawa ni Liuruyan, sa ospital para dalawin si lolo mo. Nakita ni lolo ang mga litrato mo kasama si ginoong ito sa ibang bansa. Biglang naging emosyonal, nagkaroon ng brain hemorrhage, at pagkatapos subukang sagipin, hindi nagtagal ay pumanaw na. Labis na naapektuhan si Bayaw. Kaya naman, nang marinig ito ni Liuruyan, namutla siya, bumilis ang kanyang paghinga, at mahigpit na hinawakan ang telepono, nasaan siya. Nanahimik ulit si Liu Yanran ng ilang segundo bago sumagot, "Hindi ko alam. Ang pamilya mo, kaninang hapon lang, pinakremate at inilibing na ang labi ni lolo mo. Hindi rin malinaw kung nasaan si Bayaw ngayon. Ang alam ko lang, pagkatapos niyang lumabas ng ospital, may isa siyang hiling." Agad na hulaan ni Liuruyan ang hiling ko ng asawa niya. Nanigas ang kanyang panga. Hindi ako papayag sa kanya. Nagpatuloy si Liu Yanran, umayag na si Lola at si Tita sa hiling ni Bayaw. Nagdilim ang mukha ni Liuruyan, itinaas ang paa at sinipa papalayo ang maleta sa tabi niya. "Hindi ko sinabing gusto kong makipaghiwalay. Pero ate, sobra ka na talaga ngayon." Napamura si Liuruyan, halata ang pagkainis. Ang assistant na si Song Yaozhi ay nanginginig sa gilid. Ito ang unang beses niyang nakitang ganito kawalan ng kontrol si Liuruyan. Boss Liuji." Hinilot ni Liuruyan ang kanyang sentido, madilim ang mukha, at sinubukang tawagan ako, ang asawa. Sumagot ang telepono pero walang sumasagot. Kaya tinawagan na lang ni Liuruyan si Ginang Liu, kanyang ina. Nang sumagot ang telepono, walang nagsalita sa kanilang mag-ina. Naramdaman ni Liuruyan na tuyo ang kanyang lalamunan, pero pinilit niyang magsalita, "Ma, si Muje, asawa niya. Magkasama ba kayo?" Sa wakas ay nagsalita si Ginang Liu, mahinahon at malamig ang tono, "Wala." May sasabihin pa sana si Liuruyan ng agawin ni Ginoong Liu, kanyang ama, ang telepono. Sunod-sunod na mura ang ibinato nito. "Anong klaseng sumpa ba ang nagawa ko para magkaroon ng anak na tulad mo? Umuwi ka agad." Walang emosyon na nakinig si Liuruyan, pero lalo lang nanlamig ang kanyang puso. "Si Muje nasaan siya ngayon?" "Sarili mong asawa, sa akin mo itatanong. Tao ka pa ba? Binabalaan kita, umuwi ka agad. At yung lalaking apelyidong ito, sabihin mo sa kanya, hindi siya kailanman makakatapak sa tahanan ng mga Liu, malibang patay na kaming lahat." Nakaramdam ng sakit sa dibdib si Liuruyan, gustong magpaliwanag. Pero dati, ang pinakaayaw niya ay ang magpaliwanag. "Hindi kami ganoong klase ng relasyon." Tumawa ng malamig si Ginoong Liu. Hindi na mahalaga kung ganoon niya o hindi. Isa lang ang hiling ni Muje ngayon, diborsyo. Kung may konsensya ka pa, pagbigyan mo na siya. Nang marinig ni Liuruyan ang salitang diborsyo, nanigas ang buo niyang likod, kumuyom ang kanyang mga kamao. "Hindi ako makikipaghiwalay." "Iswe, sinasabi mong hindi ka makikipaghiwalay? Sino ka ba sa akala mo?" Lalong nagalit si Ginoong Liu habang nagsasalita. Pinatay na lang ni Liuruyan ang tawag, lalo pang bumigat ang kanyang puso. Nagbukas siya ng bibig na parang may sasabihin, pero sa huli wala siyang masabi. "Boss Liu, kailangan muna nating hanapin si Ginoong Mu." Dahan-dahang itinaas ni Liuruyan ang kanyang tingin, namumutla ang mukha. "Umuwi tayo sa villa." Pauwi, walang tigil si Liuruyan sa pagkontak sa akin, asawa niya, pero kahit ilang tawag pa ang gawin niya, hindi ko sinagot. Sumandal siya sa upuan, hawak-hawak ang telepono. "Bilisan mo." Inapakan ni Song Yaozhi ang silinyador. "Opo, Boss Liu." "Boss Liu, nandito na po tayo." Binuksan ni Liuruyan ang pinto at bumaba ng sasakyan.
Sumunod si Song Yaozi, medyo tulala, habang pinagmamasdan ang nagmamadaling figura ni Liu Ruyan. Nakita siya ni Zhang Ma, kasambahay at natigilan. Signorina, nakauwi na po kayo. Napakunot noo si Liu Ruyan, pero ang tingin niya ay nasa ikalawang palapag. Nasa bahay ba si Muji? Wala po, sagot ni Zhang Ma nang makita ang hindi magandang ekspresyon ni Liu Ruyan. Hindi na iwasang magtanong ni Zhang Ma, may nangyari po ba? Hindi siya pinansin ni Liu Ruyan, mabilis na umakyat sa hagdan. Itinulak niya ang pinto ng kwarto. Lahat ng gamit ay nandoon, pati na ang computer ko at mga personal na gamit. Pero hindi pa rin siya mapakali. Kahit nandoon lahat ng gamit, wala ako. Hindi niya alam kung nasaan ako. Kailangan niya akong makita. Agad-agad. Seryoso ang mukha ni Liu Ruyan na bumaba ng hagdan. Katatapos lang ni Zhang Ma sa telepono. Tumingala siya sa aming dalawa, bakas ang gulat sa mukha. Huminto si Liu Ruyan, matalim na nakatitig sa kanya. Kaninong tawag yon? Halatang hindi pa lubusang nakakabawi si Zhang Ma, si Ginoong mo po. Sabi niya, pwede na raw akong umuwi sa probinsya. Sabi rin niya, hindi na raw siya babalik dito. Yung mga gamit daw po sa kwarto niya, ako na raw po ang bahala. Lalong nagdilim ang mukha ni Liu Ruyan. Ano pa ang sinabi niya? Umiling si Zhang Ma, litong-lito. Wala na po, Signorina. Ano po ba talagang nangyari? Ayos naman po kaninang umaga, di ba? Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Hinanap niya ang numero ng kapatid kong si Muyong Suan at tinawagan ito. Akala ni Liu Ruyan ay hindi rin ito sasagutin nang marinig niya ang malamig na boses ni Muyong Suan. Boss Zhu, mali, dapat Boss Liu o Liu Ruyan. Mahina ang boses ni Liu Ruyan, may pambihirang pagpapakumbaba. Nasaan si Muji? Gusto ko siyang makita. Nang marinig ni Muyong Suan ang boses ni Liu Ruyan, agad na nanlamig ang kanyang ekspresyon. Ang kasulatan ng diborsyo ay nasa bahay ng mga Liu. Kung may oras kayo, Boss Liu, pakipirmahan na lang. Pakiusap, palayain mo na ang kapatid ko. Bigyan mo siya ng pagkakataong mabuhay. Pagkasabi noon, pinatay na ni Muyong Suan ang tawag. Tapos na ang tawag. Mabilis na bumaba si Liu Ruyan, patakbo palabas ng pinto, pabalik sa lumang bahay ng mga Liu. Pinanood ni Zhang Ma ang pag-alis nilang dalawa, hindi pa rin malinaw kung ano talaga ang nangyari. Maliwanag ang mga ilaw sa bahay ng mga Liu, pero mabigat at nakakasakal ang atmosfera. Lahat ng miyembro ng pamilya Liu ay nakasuot ng itim na damit, bilang pagluluksa kay lolo mo. Pagpasok pa lang sa bahay, nanlaki ang mga mata ni Liu Ruyan. Sa huli, direkta siyang lumuhod sa harap ng matandang ginang, Lola Liu. Medyo paos ang kanyang boses, Lola, nasaan si Muj? Gusto ko siyang makita. Nakapikit si Lola Liu, patuloy na pinaikot ang rosaryohan sa kanyang kamay, at hindi pinansin si Liu Ruyan. Nakayuko si Liu Ruyan, naninigas ang ekspresyon. Nasaan siya? Bumuntong hininga si Ginang Liu. Walang ibang gusto si Muj. Pero nagtayo kami ng foundation sa pangalan niya. Inilipat din ng lola mo ang mga shares niya sa kanya. Kung walang problema, pirmahan mo na. Nanigas ang buong katawan ni Liu Ruyan. Tiningnan niya ang kasulatan ng diborsyo na inaabot ng kanyang ina. Nanginginig niya itong kinuha. Binuklat niya ito hanggang sa huling pahina. Nandoon nga ang pirma ko ng asawa. Mahigpit niyang hinawakan ang kasulatan. Kaya hindi niyo sasabihin sa akin kung nasaan siya. Tumingin sa kanya ng diretso si Ginoong Liu Cheng. Lumapit ito sa kanya. Sa tingin mo ba gugustuhin ka pa niyang makita? Si Muji ang asawa ko. Hahanapin ko siya. Kahit halughugin ko pa ang buong syudad na ito, hahanapin ko siya. Pagkasabi nito, tumingin siya ng matalim kay Song Yaozi. Kontakin mo si Hepe Wang. Ipahanap mo siya bago mag-umaga. Namutla si Ginoong Liu, lumapit at hinawakan ang kwelyo ni Liu Ruyan. Galit na sinabi. Ngayon mo lang nalaman na asawa mo siya, ha? Nasaan ka noong kailangan ka niya? Bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Liu Ruyan, paos ang boses. Pwede ko namang ipaliwanag sa kanya. Pinutol siya ni Ginoong Liu. Isa lang ang tanong ko sa'yo, yung pinangako mo kay Muj, ginawa mo ba? Niloko mo ba siya? Hindi makapagsalita si Liu Ruyan. Hindi niya ginawa. At niloko niya si Muj. Ayoko lang siyang mag-isip ng kung ano-ano.
Hindi kami ni ito Cheng magkarelasyon. Ipapaintindi ko kay Mudge. Lumapit si Ginang Liu, tahimik siyang tinitigan. Matagal bago ito bumuntong hininga. Nanlaki ang mata ni Liu Ruyan, tumingin kay Ginang Liu, lumambot ang boses. Ma, sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Gusto ko siyang makita. Pakiusap, hayaan niyo akong makita siya. Umiling si Ginang Liu. Hindi sa ayaw kitang payagang makita siya, pero hindi namin alam ng papa mo. Tumawa ng malamig si Ginoong Liu. Alam mo ba kung bakit ni hindi man lang sila nagburol at inilibing na agad siya? Dahil ayaw nilang kilalanin ka bilang asawa niya, lalo na ang ayaw nilang dumalo ka. Liu Ruyan, hindi ka karapat-dapat maging asawa niya. Napatayo doon si Liu Ruyan na tila walang magawa, parang hindi maintindihan ang kahulugan ng mga salitang iyon. Dahan-dahang iminulat ni Lola Liu ang kanyang mga mata, hindi na ang dating maamong mukha. Kung kinikilala mo pa akong lola mo, pirmahan mo ang diborsyo. Huwag mo na siyang hanapin pa. Huwag mo nang guluhin ang buhay niya. Nanlamig ang puso ni Liu Ruyan, unang beses niyang maramdaman ang kawalan ng magawa. Yumuko siya, akmang tatalikod para umalis. Nang makita ang papalayo niyang likod, nagsalita ng malakas si Lola Liu. Kung ipagpapatuloy mo pa ang paghahanap sa kanya, simula ngayon, hindi ka na bahagi ng pamilyang Liu. Kumuyom ang mga kamao ni Liu Ruyan. Sa huli, mapaklang umiti siya. Hindi na siya nagpatuloy sa pag-alis. Sa halip, humarap siya at diretsong lumuhod. Lola, pasensya na po. Hindi ko kaya. Kung hindi ko mahanap si Mudge, luluhod ako dito hanggang sa lumambot ang puso ninyo at sabihin niyo sa akin kung nasaan siya. Naintindihan marahil ni Liu Ruyan na itinago ng matanda si Mudge. Tiningnan ni Lola Liu ang kanyang apo sandali bago tumayo. Lumapit si Ginang Liu para alalayan ito. Nag-ismid si Ginoong Liu at tumalikod din papasok sa kanyang kwarto. Sa malaking villa, matagal nang umalis ang mga katulong. Naiwan na lang si Liu Ruyan na nakaluhod sa sahig, at si Song Yaozhi na nakatayo sa tabi niya. Nagitnit ang mga ngipin ng assistant na si Song Yaozhi at lumuhod din Boss Liu. Nakayuko si Liu Ruyan, hindi makita ang kanyang ekspresyon sa ilalim ng ilaw. Mahinang sinabi ni Song Yaozhi, Boss Liu, gusto niyo po bang magpahanap tayo ng tao ng palihim para kay Ginoong mo? Bahagyang itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang tingin, ngumiti ng mapait. Kung si Lola mismo ang nag-ayos, hindi natin siya mahahanap. Nang marinig ito ni Song Yaozhi, natigilan siya. Talaga po bang luluhod lang kayo ng ganito? Naalala ni Liu Ruyan ang mukha ni Lolo Mu, kumuyom ang kanyang mga kamao. Tumawa siya ng mapakla sa sarili. Dapat lang. Naggitngit ang mga ngipin ng assistant na si Song Yaozhi. Kung ganoon, sasamahan ko po kayo dito. Dahan-dahang ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata, paos ang boses, puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Hindi na kailangan. May iba ka pang kailangang gawin. Sabihin niyo lang po, Boss Liu. Dahan-dahang iminulat ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata, may matalim na kislap. Alamin mo kung ano talaga ang nangyari sa mga litrato. Agad na tumayo si Song Yaozhi. Opo, Boss Liu. Aalamin ko po agad. Hindi nagsalita si Liu Ruyan, diretso lang na nakaluhod sa sala, puro imahe ko, ng asawa, ang nasa isip niya. Sa ospital. Parang nanaginip ako ng napakahaba. Napanaginipan kong buhay pa ang mga magulang ko, si Lolo. Masaya kaming nagbabakasyon bilang isang pamilya. Biglang nagbago ang eksena. Nakita ko ang mga magulang kong duguan at si Lolo na nakahiga sa kabaong. Nagising ako mula sa panaginip. Narinig ng kaibigan kong si Chu Chen ang ingay at mabilis na itinulak ang pinto papasok. Mudge, ayos ka lang ba? Nanaginip ka ba ng masama? Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Ginoong Chu, gising na po ba si Ginoong mo natin? Tiningnan ko ang pamilyar na mukha. Tita Wang, bakit po kayo nandito? May komplikado at tila awa sa kanyang mukha habang tinitingnan ako. Tumawag sa akin si Lola. Pinapunta niya ako dito para alagaan ka. Simula ngayon, ako na ang kasama mo dito, huwag kang mag-alala. Hindi ko matanggihan ang kabaitan ni Lola. Sinubukan kong umiti pero hindi ko talaga kaya. Sige po, Tita Wang. Naiintindihan ko. Salamat po sa abala. Pagkasabi noon, kinuha ko ang sabaw na dala ni Tita Wang. Pagkatapos ng 10 minuto,
Nakita ni Tita Wang na naubos ko na ang sabaw, kinuha ang mangkok. Muji, nasa labas lang ako. Tawagin mo lang ako kung may kailangan ka. Tumango ako. Sige po. Salamat, Tita Wang. Isa-isang umalis ang dalawa. Lumingon ako sa cellphone sa bedside table. Kinuha ko ito at nakita ang hindi mabilang na missed calls mula kay Liu Ruyan. Diretso kong binura lahat ng contact details ni Liu Ruyan at blinok siya. Sa mga sandaling iyon, si Liu Ruyan ay nakaluhod sa sala ng lumang bahay, paulit-ulit na tinatawagan ang numero ko. Hanggang sa hindi na makontak, walang lakas na ibinaba ni Liu Ruyan ang kanyang cellphone. Tumawa siya ng mapakla sa sarili. Hindi niya maintindihan. Isang pagkakamali lang naman ang nagawa niya, paano na uwi sa ganitong sitwasyon. Hating gabi, lumabas si Ginang Liu para uminom ng tubig. Nakita niya si Liu Ruyan na nakaluhod pa rin doon. Kumunot ang noo nito at malamig na sinabi, kung alam mo lang ang kahahantungan ngayon, sana hindi mo na ginawa noon. Matagal na kitang pinaalalahanan, huwag kang makisangkot sa magkapatid na Jiang. Kailan ka ba nakinig sa akin? Paos at tuyo ang lalamunan ni Liu Ruyan. Kailangan ko lang makita si Muje kahit isang beses. Kahit pa gusto ni Muje na makipaghiwalay sa akin, kailangan niyang sabihin iyon sa akin ng personal. Kung hindi, hindi ko pipirmahan to. Malamig na sinabi ni Ginang Liu, wala ka nang magagawa ngayon. Walang sinuman sa pamilyang ito ang kayang sumuway sa lola mo. Dahan-dahang itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang braso para hawakan ang ina. Natigilan si Ginang Liu, medyo tulala habang tinitingnan ang anak. Mula nang lumaki ito at magkaisip, bihira na silang maging ganito kalapit na mag-ina. Kinagat ni Ginang Liu ang kanyang labi, dahan-dahang lumuhod. Alam mo ba, ang huling habilin ni lolo mo bago siya mamatay ay gusto kanyang makita. Alam mo ba iyon? Nanigas ang buong katawan ni Liu Ruyan, nakatitig sa ina. Tahimik siyang tinitigan ni Ginang Liu. Pero hindi matawagan ang telepono mo. Sa huli, nakita ni Lolo sa kwarto ng ospital ang litrato mo kasama ang isang lalaki. Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata, paos ang boses. Anong litrato? Lumambot ang pakikitungo ni Ginang Liu, pero malamig pa rin ang paliwanag. Yung litrato mo kasama si Ito Cheng sa kwarto ng ospital. Alam mo sa sarili mo kung ano ang ginawa mo. Tumawa ng mapakla si Liu Ruyan. Nabali ang binti niya at nag-hunger strike, hindi ko pwedeng baliwalain. Tama ka, nangako ka kay Ito Cheng na aalagaan mo ang kapatid niya. Pero Ruyan, paano naman ang pangako mo sa sarili mong asawa? Hindi ko talaga alam. Kung nalaman ko lang agad, hindi ako pupunta, magusto ko siyang makita. Kailangan ko siyang makita. Umiling si Ginang Liu. Hindi sa ayaw naming sabihin sa'yo, pero lahat ng ito ay si lola mo ang personal na nag-ayos. Kahit sa libing ni lolo mo, hindi kami pumunta sa sementeryo. Naghintay lang kami sa malayo. Sabi ni lola mo, nahihiya siya sa pamilya ni lolo mo, wala siyang mukhang ihaharap. Pagkatapos marinig ito ni Liu Ruyan, binitiwan niya ang kamay ng ina. Kung ganoon, magpapatuloy ako sa pagluhod hanggang sa pumayag si lolang sabihin sa akin. Biglang lumitaw si Ginoong Liu Cheng, mula kung saan. Nang marinig ang sinabi ni Liu Ruyan, agad itong sumigaw, kalokohan. Kung magpapatuloy ka sa pagluhod dito, wala ka na bang planong asikasuhin ang kumpanya? Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata, walang emosyon. Nandyan naman po kayo. Nagalit si Ginoong Liu. Tama ang sinabi ng nanay mo. Kung alam mo lang ang kahahantungan ngayon, sana hindi mo na ginawa noon. Biglang kumirot ang dibdib ni Liu Ruyan. Hindi niya makontrol ang matinding sakit. Yumuko siya, isang kamay ang nakasapo sa sahig. Ma, ayos ka lang, tanong ni Ginang Liu. Lumapit din ng ilang hakbang si Ginoong Liu at lumuhod. Kahit nagrereklamo, anak pa rin niya ito. Namumutla si Liu Ruyan, namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Bigla siyang nagsalita ng malakas, sinabi kong bumalik na kayo at magpahinga. Nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ni Ginoong Liu na kanina lang ay puno ng pag-aalala. Walang utang na loob. Kung gusto niyang lumuhod, hayaan siyang lumuhod. Umuwi na tayo at magpahinga. Nagbukas ng bibig si Ginang Liu, pero sa huli, wala siyang sinabi. Tiningnan lang niya ito ng malalim. Isang kamay ni Liu Ruyan ang nakasapo sa sahig, kumakalat ang matinding sakit sa kanyang dibdib.
Dahan-dahang lumitaw sa kanyang isipan ang araw na iyon sa airport, noong hinatid ko siya papasakay ng eroplano. Ilang araw ka babalik? Kung walang aberya, 3 araw. Bahagya akong tumango, tapos niyakap ko siya. Sige, hihintayin kita sa bahay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang ulo ko, may ngiti sa labi. Ito ang unang beses niyang mag-business trip na may asawang naghatid. Ang sarap sa pakiramdam. Kahit na pinilit niya lang ito. Nang malapit na siyang sumakay ng eroplano, lumingon siya sandali. Nakita niya akong nakatayo pa rin doon, nagmamasid. Bigla siyang nagdalawang isip na pumunta sa Haicheng. Kaya sinabi niya sa assistant niyang si Song Yaozi, parang nagsisisi ako. Nagtanong si Song Yaozi, ano po ang pinagsisisihan niyo, Boss Liu? Hindi ko dapat binuksan ang branch ng kumpanya sa Haicheng. Medyo natahimik si Song Yaozi, nasabi na lang, nakakatakot talaga ang pag-ibig. Dahan-dahang naglaho ang mga alaala. Dahan-dahang umayos ng luhod si Liu Ruyan. Nakakatakot talaga. Ngayon niya lang naintindihan kung gaano kahalaga si Muje sa kanya. Kinabukasan ng umaga. Kumatok si Ginang Liu sa pinto ng kwarto ni Lola Liu. Si Lola Liu ay pagod na nakasandal sa ulunan ng kama, nagdarasal ng rosaryo. Nakaluhod pa rin ba siya sa baba? Tumango si Ginang Liu. Opo. Magdamag na po. Dahan-dahang ipinikit ni Lola Liu ang kanyang mga mata. Ano ba talagang nangyari sa kanya at sa lalaking iyon? Gaano karami ang alam mo? Hindi na nagtago si Ginang Liu. Pagkatapos ng ilang minuto, narinig ni Lola Liu ang buong kwento. Bumuntong hininga ito. Tadhana nga naman. Siguro, hindi sapat ang tadhana ng dalawang batang ito. Magtatanghali na nang bumaba si Lola Liu. Ang mag-asawang Liu ay parehong naghihintay sa sofa. Nang makita si Lola Liu na pababa, sabay silang tumayo. Itinaas ni Liu Ruyan ang kanyang ulo, namumula ang mga mata. Lola, gusto kong makita si Muje. Pakiusap, hayaan niyo po akong makita siya kahit isang beses lang. Malamig na sinabi ni Lola Liu, ayaw kang makita ni Muje. Hinding-hindi na niya gugustuhing makita ka pa. Nang marinig muli ang mga salitang iyon, kumuyom ang mga kamao ni Liu Ruyan. Matagal siyang nanahimik. Tumawa siya ng mapakla. Kaya hindi niyo na po ako hahayaang makita siya, tama po ba? Kumunot ang noo ni Lola Liu. Kapag nagkamali, kailangang aminin. Bahagyang humiti si Liu Ruyan, walang emosyon. Hindi ko po sinabing hindi ko aminin. Pero gusto kong aminin sa kanya ng personal. Mahigpit na sinabi ni Lola Liu, pero kailangan mo ring tingnan kung bibigyan ka pa niya ng pagkakataon. O sadyang pipilitin mo lang siya. Tumagos ang mga salitang iyon kay Liu Ruyan. Lagi niyang pinipilit si Muje. Akala niya kaya niyang kontrolin ang lahat. Lumapit si Lola Liu at hinampas siya ng tungkod sa likod. Napasinghap ang mag-asawang Liu. Pero tiningnan sila ng malamig ni Lola Liu. Galit na sinabi nito, kung nandito lang ang tatay ninyo, siguradong babaliin niya ang isang binti niyan. Natahimik ang mag-asawa, naalala ang mga pamamaraan at ugali ni Lolo Liu. Ilang beses hinampas ni Lola Liu si Liu Ruyan. Nanatiling tuwid ang likod ni Liu Ruyan ni hindi umungol. Tinanggap niya ito. Hinahampas kita dahil bilang anak, suwail ka. Bilang asawa, hindi ka tapat. Sa wakas ay tumayo si Liu Ruyan. Manhid na ang mga tuhod niya matapos ang magdamag na pagluhod. Pero sa pamamagitan ng natitirang lakas, tumayo siya. Malamig ang boses na nagsalita, bawat salita ay malinaw. Pwede niyo akong hindi payagang makita siya. Pero mamamatay akong hindi makikipaghiwalay. Pagkasabi nito, tumalikod siya at umalis. Wala na ang dati niyang sigla at kumpiyansa. Laging nag-aalala si Song Yaozi kay Liu Ruyan, kaya maaga pa lang ay naghihintay na siya sa labas ng pinto. Nang makita si Liu Ruyan na lumabas, agad siyang lumapit para alalayan ito. Boss Liu, ayos lang po ba kayo? Inalalayan niya si Liu Ruyan papasok sa sasakyan. Tiningnan ng malalim ni Liu Ruyan ang lumang bahay. Sundin mo sina Chu Chen at Muyong Suan. Tumango si Song Yaozi. Opo, Boss Liu. Ipinikit ni Liu Ruyan ang mga mata at sumandal sa upuan. Pagkalipas ng isang oras, nakarating sila sa kanilang destinasyon. Tiningnan ni Liu Ruyan ang bagong puntod at mga bulaklak, dahan-dahang lumuhod. Tahimik na nagbabantay si Song Yaozi sa tabi. Tiningnan ni Liu Ruyan ang matanda sa lapida,
lumalim ang tingin. Lolo Mu, nagkasala po ako sa inyo. Sabi ng kapatid kong si Liu Yanran, nakita ni Lolo Mu ang litrato namin ni Ito Cheng. Biglang kasalanan ko po. Ako po ang dahilan ng pagkamatay ni Lolo. Mayroon po akong hindi matatakasang responsibilidad. Pagkatapos sabihin iyon ni Liu Ruyan, tahimik siyang lumuhod sa harap ng puntod. Hindi alam kung gaano katagal, naglakas loob si Song Yaozhi na magsalita. Boss Liu Ji. 3 beses yumukod si Liu Ruyan bago tumayo. Tiningnan niya ng malalim ang litrato bago tumalikod at umalis. Yumukod din si Assistant Song Yaozhi sa puntod bago sumunod sa kanya. Pinagmasdan niya ang tuwid na likod ni Liu Ruyan, pero ramdam niya ang kalungkutan at pangungulila nito. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Paano nangyari to? Papunta na sana sa maayos ang lahat, pero nagkaroon ng malaking pagkakamali. Habang nag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tiningnan ng assistant ang likod ni Liu Ruyan bago sagutin ang tawag. Hello? Nasa kabilang linya ang boses ni Xiao Shuang. Special Assistant Song, hindi ko po talaga alam ang plano ni Ginoong ito. Hindi naman po siguro magagalit sa akin si Boss Liu, di ba? Sinabi ni Song Yaozhi, basta't sabihin mo ang totoo. Nanahimik sandali si Xiao Shuang bago bumuntong hininga. Sige po, sasabihin ko. Inabot ni Song Yaozhi ang cellphone kay Liu Ruyan. Boss Liu, si Xiao Shuang po. Kinuha ni Liu Ruyan ang cellphone, madilim at paos ang boses. Magsalita ka. Naramdaman ni Xiao Shuang sa kabilang linya ang aura nito, kaya nautal siyang nagsalita. Boss Liu, ngayon ko lang din po nalaman. Yung binti po ni kuya ito, wala naman po talagang problema. Hindi po talaga nabali o naoperahan. Binayaran po ni kuya ito yung doktor doon para magsinungaling. At yung mga litrato po, si kuya ito po talaga ang nagpakuha sa akin. Mahigpit na hinawakan ni Liu Ruyan ang cellphone, dahan-dahang nagsalita. May isang bagay akong kailangang ipagawa sa'yo. Pagkatapos ng tawag, matagal na pinakalma ni Xiao Shuang ang sarili bago pumasok sa kwarto ng ospital. Nakita niya si Ito Cheng na nakikipagtawanan sa doktor. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang malamig at walang emosyong salita ni Liu Ruyan, dahil ayaw niyang umakyat sa entablado, hindi na niya kailangang sumayaw pa kailanman. Matalinong tao si Xiao Shuang, paanong hindi niya maintindihan ang ibig sabihin ni Liu Ruyan? Mahigpit na hinawakan ni Xiao Shuang ang cellphone, inayos ang ekspresyon ng kanyang mukha. Itinulak niya ang pinto papasok. Kuya ito, binilhan kita ng prutas. Alin ang gusto mo? Tiningnan siya ni Ito Cheng, basta na lang sinabi, melon na lang. Nakangiting sinabi ni Xiao Shuang, sige po, kuya ito. Nagmamaneho si Song Yaozhi, natural na narinig din niya ang usapan. Pero wala siyang bakas ng pagkagulat. Boss Liu, saan po tayo pupunta ngayon? Medyo pagod ang ekspresyon ni Liu Ruyan, tumingin sa labas ng bintana. Sa opisina ni Mu. Hindi nagulat si Assistant Song Yaozhi. Kung gusto mong malaman kung nasaan si Ginoong Mu, wala kang ibang paraan kundi sa mga taong ito. At ang pagkamatay ni Lolo Mu ay hindi isinapubliko, kaya hindi pa alam ng iba. May dalang mga dokumento si Hook Sinseng palabas ng opisina. Pupunta siya kay Muyong Suan para magpapirma. Nakasalubong niya si Liu Ruyan na kalalabas lang ng elevator. Tinaasan ng kilay ni Hook Sinseng. Alam niyang hindi niya mapipigilan si Liu Ruyan, kaya gumawa na lang siya ng senyas na isige. Bahagyang yumuko si Liu Ruyan bilang paggalang at diretsyong naglakad patungo sa opisina ni Muyong Suan. Napapikit ng mata si Hook Sinseng. Halatang gusot ang damit ni Liu Ruyan kanina, tabingi ang kurbata at namumula ang mga mata. Mukhang hindi maganda ang naging araw ni Boss Liu kahapon. Akala ni Muyong Suan ay si Hook Sinseng ang papasok. Nang makita si Liu Ruyan, tila hindi rin siya gaanong nagulat. Si Boss Liu, na laging abala at bihira makita, biglang napadalaw. Ano po ang kailangan ninyo? Tiningnan ng katabing assistant na si Song Yaozhi si Muyong Suan. Nakakainsulto talaga ang mga salitang iyon. Mahigpit na nakatitig si Liu Ruyan sa kanya. Nasaan si Muje? Si Boss Liu pa rin ang nag-asikaso. Kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa'yo. Kumunot ang noo ni Song Yaozhi. Hindi na siya nakatiis. Ginoong Mu, may hindi pagkakaunawaan lang po sa pagitan ni Boss Liu at ni Ginoong Mu. Hindi po di.
Itinaas ni Liu Ruyan ang kamay para pigilan siya sa pagpapatuloy. Ako mismo ang magpapaliwanag sa kanya. Kahit pa gusto niyang makipaghiwalay sa akin, kailangan niyang pakinggan ang paliwanag ko. Gusto kong personal na marinig mula sa kanya. Nakaupo si Muyong Suan sa silya, nakatingala sa kanya. Sa tingin ko, hindi na kailangan yan. Muyong Suan, hayaan mo akong makita siya. Lalong nanlamig ang ekspresyon ni Muyong Suan, tumayo at hinarap siya. Boss Liu Ji. Hindi lang isang beses kitang pinaalalahanan, halos nakiusap na ako sa'yo. Pakiusap, maging mabuti ka sa kanya. Bahagyang gumalaw ang lalamunan ni Liu Ruyan, kumuyom ang kanyang mga kamao. Nang makita ito ni Assistant Song Yaozi, hindi niya napigilang ipagtanggol si Liu Ruyan. Ginoong Mu, napakabuti po ng Boss Liu namin kay Ginoong Mu. Hindi lang po talaga ito pagkakaunawaan. Bahagyang tumango si Muyong Suan. Sige, sabihin na nating hindi pagkakaunawaan. Kahit pa hindi pagkakaunawaan, isang buhay ang nawala. Sino ang mananagot sa hindi pagkakaunawaang ito? Ikaw ba o si Boss Liu? Nanikip ang dibdib ni Song Yaozi, may pait na gumuhit sa kanyang mga mata. Nagkamali ba si Boss Liu? Naman, nagkamali siya. Nagkamali siya dahil hindi niya dapat pinuntahan si Ito Cheng. Lumabas si Muyong Suan sa likod ng kanyang mesa, lumapit sa tabi ni Liu Ruyan. Boss Liu, sinadya mo man o hindi, dahil sa'yo at sa lalaking nasa likod mo, nawalan ng mahal sa buhay si Mugj. Kahit anong gawin mo, hinding-hindi ka na niya mapapatawad sa buong buhay niya. Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Sa huli, wala na siyang sinabi pa. Tumalikod na lang siya at umalis. Nang makita ito ni Song Yaozi, tiningnan niya si Muyong Suan at sumunod na rin sa pag-alis. Pero bago pa sila makalabas ng opisina, muling narinig ang boses ni Muyong Suan. Boss Liu, kung ako sa'yo, wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Ang nawala sa kanya ay hindi mo na maibabalik. Naramdaman ni Song Yaozi na bawat salita ni Muyong Suan ay parang kutsilyo, sobrang sakit sa puso. Tiningnan niya ang babaeng nasa harap niya. Nakita niya ang kislap ng luha sa mga mata nito. Biglang kinabahan si Song Yaozi. Pagkaalis sa puntod, tiningnan ni Assistant Song Yaozi si Liu Ruyan na nakaupo sa likod. Boss Liu, saan po tayo susunod? Lumingon si Liu Ruyan sa labas ng bintana. Bumalik tayo sa kumpanya. Medyo nagulat si Song Yaozi, nagtatanong na tiningnan siya. Sige noong mo po, hindi na po ba natin hahanapin? Ipinikit ni Liu Ruyan ang kanyang mga mata. Sa tulong ni Lola Liu, hindi natin siya mahahanap. Pero pwede akong maghintay. Nandito ang pamilya mo. Babalik din siya. Hindi ako naniniwalang magtatago siya habang buhay at hindi na babalik. Biglang hindi makapagsalita si Song Yaozi. Sa ganitong klase ng bulag na paghihintay, makukuha pa kaya nila ang loob ni Ginoong Mu? Nahihirapan siyang paniwalaan. Pagbalik sa kumpanya, si Tangking ang unang sumugod. Hindi man lang niya napansin ang ekspresyon ng dalawa. Boss Liu, bakit hindi pumasok si kuya mo? Tinatawagan ko siya, hindi makontak. Anong nangyari sa kanya? Tiningnan siya ni Liu Ruyan ng may mapulang mga mata, malamig na sinabi, hindi na siya babalik pa. Ha? Bakit po? Litong-litong tanong ni Tangking. Tiningnan ni Song Yaozi si Tangking, walang tigil sa pagsenyas. Sa wakas ay napansin din ni Tangking. Parang may hindi tama sa atmosfera. Tiningnan niya si Liu Ruyan, napansin niyang hindi maganda ang ekspresyon nito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Pero inalis na ni Liu Ruyan ang tingin niya, tumalikod at pumasok sa opisina. Sakalang lumapit si Tangking kay Song Yaozi, hinawakan ang braso nito. Anong nangyari? Ano ba talaga ang nangyari? Tiningnan siya ni Song Yaozi, biglang hindi alam kung paano sasabihin. Kaya't bigla siyang nagtangkang magtago at umiwas. Wala namang nangyari. Magtrabaho ka na. Hoy, sabihin mo na. Mabilis na nagtago si Song Yaozi sa sarili niyang opisina. Si Tangking, litong-lito na nakatingin sa mga pinto ng dalawang opisina. Ano ba talaga ang nangyari? Gustong malaman ni Tangking ang sitwasyon, kaya pagdating ng uwian, hinarang niya si Song Yaozi sa opisina. Assistant Song, ano ba talaga ang nangyari? Walang magawang tiningnan siya ni Song Yaozi. Bakit ba ang usisero mo? Ano bang pakialam mo rito? Paano namang walang pakialam? Kaibigan ko si kuya mo. Nag-aalangang tiningnan siya ni Song Yaozi,
kaya't simpleng ikinuwento na lang ang nangyari. Biglang tumayo si Tangking mula sa upuan. Galit na tiningnan si Song Yaozi. Kaya pala, noong nasa ospital tayo, niloloko mo lang pala ako para makipagsabuatan sa inyo. Lalong sumakit ang ulo ni Song Yaozi. Kinagat niya ang labi. Sekretaryo Tang, pakiusap, pakinggan mo naman ang punto. Anong punto? Ang punto ay namatay si lolo mo. Yun ang punto, di ba? Tiningnan ni Song Yaozi, nagmamadaling sinabi ko nang hindi pagkakaunawaan yon. Si Boss Liu, wala talaga siyang alam. Palusot. Puro palusot. Kung totoong tulad ng sinabi mo noon na malinis ang relasyon ni Boss Liu at ni Ito Cheng, bakit niya iiwanan ang sarili niyang asawa para sa ibang lalaki? Nagbukas ng bibig si Song Yaozi, biglang hindi na rin alam kung paano magpapaliwanag. Isang maling hakbang, sunod-sunod na pagkakamali. Sa huli, nagkamali si Song Yaozi at labis siyang nagsisisi. Kung alam niya lang, gagawin niya ang lahat para pigilan si Boss Liu na lumipad papuntang ibang bansa. Kinagat ni Tangking ang labi. Buti nga. Kung ako yon, hindi ako magtatagal ng isang araw kay Boss Liu. Makikipaghiwalay ako agad, tapos hindi ko na siya kakausapin pa habang buhay. Habang nagsasalita, galit na galit si Tangking, nagingit-ngit ang mga ngipin. Walang matinong babae. Mga manloloko. Pagkasabi noon, galit siyang tumalikod. Pero pagbukas ng pinto, nakita niya si Liu Ruyan sa labas. Malamig siyang tinitigan ni Liu Ruyan. Tapos ka na? Bumalik sa sarili si Tangking, bahagyang kumislap ang mga mata. Kahit nasa likuran ay kaya niyang ipagtanggol si Mudge, kahit pamurahin, pero sa harap ni Liu Ruyan, duwag na duwag siya. Tatapos na po. Habang nagsasalita, yumuko siya at dumikit sa hamba ng pinto, mabilis na pumunta sa kanyang upuan. Nakayukong tinitigan ni Tangking ang dalawa, saka lang itinaas ang ulo nang makaalis na sila. Malakas niyang ibinagsak ang mouse. Anong klaseng tao ba to? Kinuha ni Tangking ang cellphone at nagpadala ng maraming mensahe sa akin, asawa ni Liu Ruyan, pero walang natanggap na reply. Pagkalipas ng isang oras, naglabas ang opisina ni Mu ng isang pahayag tungkol sa pagkamatay ni Lolo Mu kahapon. Kasunod nito, naglabas ng isa pang pahayag tungkol sa diborsyo ni Mudge at Liu Ruyan. Sa malayong bansa, nang makita ni Ito Cheng ang balita, napakalakas ng tawa niya. Diborsyado na sila. At namatay na rin pala yung matanda? Ha. Napakagandang balita nito. Xiao Shuang, parang tinutulungan tayo ng langit. Bahagyang huminga ng malalim si Xiao Shuang, may madilim na kislap sa kanyang mga mata. Kuya Ito, dahil maganda ang mood mo ngayon, sasamahan kitang mamasyal. Tinaasan ng kilay ni Ito Cheng, hindi nawala ang ngiti sa kanyang labi. CJ, kung anong gusto mo ngayon, bibilhin ko para sa'yo. Salamat, Kuya Ito. Tiningnan ni Xiao Shuang si Ito Cheng na kumakanta-kanta pa habang papasok sa kwarto. Nag-alinlangan ng ilang segundo bago kinuha ang cellphone at nagpadala ng mensahe. Nang makatanggap ng reply, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pasensya na, Kuya Ito. Ikaw na mismo ang gumawa nito. Hindi kita pwedeng samahan sa kamatayan. Pagkalipas ng kalahating oras, pumunta sila sa isang kalapit na mall. Tumingin-tingin si Xiao Shuang sa paligid, biglang nagtanong, Kuya Ito, nauuhaw ka ba? Bibilhan kita ng mainom, gusto mo? Pagkasabi noon, nagmamadaling tumakbo si Xiao Shuang para bumili ng kape. Pagkalipas ng 1-0 minuto, ang hawak na ni Xiao Shuang ang 2 baso ng kape, nakita niya si Ito Cheng na nakahandu sa isa kalsada, nabangga ng sasakyan. Nahirapan siyang lumunok. Matapos dalhin ng ambulansya ang 2, saka lang tinawagan ni Xiao Shuang si Song Yaozi. Special Assistant Song, ako po ito. Sabi ng doktor, durog po ang kanang binti ni Kuya Ito. Baka sa wheelchair na lang siya habang buhay. Nanahimik ng ilang segundo si Song Yaozi sa kabilang linya bago sumagot. CJ, salamat sa hirap mo. Pero huwag kang magmadali. May isa pa akong ipapagawa sa'yo. Alam ni Xiao Shuang kung ano ang tinutukoy niya. Sa puntong ito, kailangan na niyang ituloy kahit mahirap. Special Assistant Song, huwag po kayong mag-alala. Sisiguraduhin kong malalaman ko agad ang sikretong itinatago ni Kuya Ito. Pinatay ni Song Yaozi ang cellphone, tiningnan ang taong nasa likod. Boss Liu, medyo ayos na po ang mga bagay-bagay.
Jitse, sagot ni Liu Ruyan, hindi iminulat ang mga mata, nagpatuloy lang sa pagsandal sa upuan at pagpapahinga. Pag-uwi sa lumang bahay ng gabi, nang makita ni Ginoong Liu Cheng, si Liu Ruyan, tinuro siya nito at sinigawan, anong karapatan mo pang bumalik dito? Anong ginagawa mo rito? Tiningnan sila ni Liu Ruyan, madilim ang ekspresyon. Nasaan si Lola? Nasa ikalawang palapag si Lola Liu. Umakyat ka na lang. Itinaas ni Liu Ruyan ang tingin sa ikalawang palapag, saka umakyat sa hagdan. Tiningnan siya ni Lola Liu sandali bago pumunta sa study room. Tahimik silang pumasok sa study room. Umupo si Lola Liu bago tiningnan ang apo. Anong gusto mong sabihin? Madilim ang tingin ni Liu Ruyan kay Lola Liu. Sa sumunod na segundo, lumuhod siya. Lola, alam kong hindi na niya ako mapapatawad. Pero may gusto akong sabihin sa kanya. Pwede niyo po bang iparating sa kanya? Hindi ko na po siya haharapin. Itinaas ni Lola Liu ang kamay at hinaplos ang ulo nito, bumuntong hininga. Kahit iparating ko pa sa kanya, sigurado ka bang makikinig siya? Si Aoyan, alam mo ba kung ano ang pinakagusto niya ngayon? Kaya, handa ka bang bitawan siya para sa kanya? Naisip ni Liu Ruyan si Mudge, ang kasulatan ng diborsyo na ipinadala sa kanya ng pangalawang kapatid na si Muyong Suan. Sinabi nito na 10 kopya ang inihanda niya. Patuloy niya itong ipapadala hanggang sa pumirma siya. Isinubsob ni Liu Ruyan ang ulo sa tuhod ni Lola Liu. Lola Li. Hinaplos ni Lola Liu ang ulo ni Liu Ruyan, pero ipinikit din ang mga mata, walang magawang umiling. Nakikita niyang desidido na ang binatang si Mudge, hinding-hindi na ito babalik pa. Tadhana nga naman. Kayo ni Mudge, mayroon kayong tadhana pero walang kapalaran. Hindi alam kung gaano katagal, mapaklang umiti si Liu Ruyan. Lola, ako di. Ang mag-asawang Liu ay nakaupo sa ibaba, walang tigil sa pagtingin sa itaas. Sa tingin mo, ano ang pinag-uusapan ni Mama at ng batang yan? Umiling si Ginang Liu. Hindi ko mahulaan. Halos kalahating oras ang lumipas bago bumaba si Liu Ruyan mula sa itaas. Walang siyang emosyon, pero kitang-kita na namumula ang kanyang mga mata. Halatang naapektuhan din si Ginang Liu. Tumayo siya at lumapit sa kanya. Anong sinabi sa'yo ng lola mo? Tiningnan ni Liu Ruyan ang nag-aalalang mukha ng ina, pero hindi siya makangiti at wala ring masabing pampalubag loob. Pumirma na ako. Hindi ko na siya guguluhin pa. Natigilan si Ginang Liu, parang may gustong sabihin, pero sa huli, nilunok na lang niya ito. Sa huli, nasabi na lang niya, ang mga taong hindi para sa isa't isa, ang paghihiwalay ay hindi naman masama. Tahimik na tiningnan ni Liu Ruyan ang ina. Ma, wala nang mas babagay pa sa kanyang lalaki kaysa sa kanya. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at umalis sa lumang bahay. Mudge, sabi ni Lola Liu, ayos na raw ang lahat doon. Hindi na natin kailangang magdala ng maraming gamit. Nakaupo ako sa carpet sa harap floor-to-ceiling window, payapa ang ekspresyon, nakatingin sa labas ng bintana sa anunsyo ng Liu Corporation. Tiningnan ko, niyakap ang mga braso at isinandal ang mukha sa mga ito. Mahinang sinabi, Tita Wang, sa pagkakataong ito, aalis ka kasama ko. Hindi ko alam kung kailan tayo makakabalik. Nang marinig ito ni Tita Wang, umiti lang siya. Nagpadala sa akin ng recording si Lola Liu kanina. Sabi niya, para raw sa'yo yon. Sabi rin niya, pumirma na raw siya sa kasulatan ng diborsyo. Sana raw pakinggan mo. Ginoong mo, gusto mo po bang pakinggan? Nanigas ang tingin ko, hindi nagsalita. Nang marinig ito ni Tita Wang, lumapit siya hawak ang cellphone. Hawak ko ang cellphone, tinitigan ang audio file na iyon. Matagal bago ko ito binuksan. Sa sumunod na segundo, narinig ang mahinang boses ni Liu Ruyan. Pasensya na. Ako ang hindi tumupad sa pangako. Alam kong hindi mo ako mapapatawad, pero sana pakinggan mo hanggang dulo. Noong nag-aaral ako sa ibang bansa, nakilala ko ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Ito Shu, kambal na kapatid ni Ito Cheng. Naging kami noon. Pero kalaunan, siya at ang kanyang mga magulang, habang papunta sa akin, na aksidente sila. Walang nakaligtas sa tatlo. Si Ito Cheng lang, na nasa klase noon, ang nakaiwas sa trahedya. Nangako ako kay Ito Shu na aalagaan ko si Ito Cheng. Ito ang huli niyang habilin sa akin. Ayokong magsinungaling sa kanya.
Mudge, kami ni Ito Cheng, hinding-hindi kami naging tulad ng inaakala mong relasyon. Kapatid lang siya ni Ito Shu. Naisip kong ituring siyang parang tunay na kapatid habang buhay. Pagkatapos pakinggan ang recording, dahan-dahan ko lang ipinikit ang aking mga mata. Sa huli, dumaloy ang luha sa gilid ng aking mga mata. Kinabukasan, naghanda ng almusal si Zhang Ma pero walang bumaba mula sa itaas. Hanggang sa dumating na si Song Yaozi. Zhang Ma, nasaan si Boss Liu? Umiling si Zhang Ma hindi pa po bumababa. Hindi ko alam kung may nangyari. Iniisip ko nga pong akyatin para tingnan. Anong pwedeng mangyari kay Boss Liu Di? Pero hindi niya itinuloy ang sasabihin. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Song Yaozi, mabilis na tumayo at umakyat sa ikalawang palapag. Nang makita ito ni Zhang Ma, natigilan ng ilang segundo bago nagmamadaling sumunod sa itaas. Pumunta si Song Yaozi sa harap ng pinto ng kwarto at malakas na kumatok. Ilang beses siyang kumatok pero walang katinag-tinag sa loob. Lumingon siya kay Zhang Ma at nagtanong, Zhang Ma, may duplicate key po ba kayo? Meron po, meron po. Hahanapin ko lang po. Akmang tatalikod si Zhang Ma para hanapin ang duplicate key sa study room nang bumukas ang pinto ng kwarto. Si Liu Ruyan ay suot pa rin ang damit niya kagabi. Walang emosyon siyang tumingin sa dalawa, paos na paos ang boses. Anong ingay yan? Biglang gumaan ang loob ni Song Yaozi. Pagkasabi noon, tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa. Sa huli, nakita niya ang sugat sa kanang kamay nito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Boss Liu, ang kamay niyo po. Tumalikod si Liu Ruyan pabalik sa kwarto, mahinang iniwan ang isang salita, magpatawag ka ng taong magliligpit dito. Nagkatinginan ang dalawa, inunat ang lieg para sumilip sa loob ng kwarto. At nakita nila ang basag na salamin ng pinto ng banyo. Biglang napasinghap ang dalawa. Pagkalipas ng 10 minuto, maayos nang nakabihis si Liu Ruyan. Boss Liu, dadalhin ko po muna kayo sa ospital para gamutin ang sugat sa kamay niyo. Nang makitang ayaw ni Liu Ruyan pumunta sa ospital, nag-isip sandali si Song Yaozi bago nagsalita, pero Boss Liu, kung ganyan po ang kamay niyo, magdudulot po yan ng pagdududa sa iba. Saka lang iminulat ni Liu Ruyan ang mga mata at tiningnan siya. Gumaan ang loob ni Song Yaozi, agad na minaneho ang sasakyan papuntang ospital. Pagkatapos magpagamot sa ospital, hindi pa rin nakatanggap ng tawag si Liu Ruyan mula sa akin, asawa niya. Pagkalipas ng 1 linggo, bumalik ulit siya sa lumang bahay. Mula kay Lola Liu, nakuha niya ang kumpirmadong sagot. Umalis na ako, nilisan ko na ang Hong Kong. Nakinig ako sa mga recording na iyon, pero hindi ko siya tinawagan. Si Liu Ruyan ay nakasuot ng manipis na kamiseta, nakatayo sa bakuran at naninigarilyo. Malamig at tumatago sa buto ang hangin ng gabi, pero parang hindi niya ito nararamdaman. Hawak ni Ginang Liu ang kanyang jacket, lumapit sa tabi niya at ipinatong ito sa kanya. Napunta ang tingin niya sa kamay nitong tinanggalan na ng benda, kumunot ang noo. Sarili mong katawan yan, kailangan mo pa ring alagaan. Dapat mong malaman kung ano ang posisyon mo. Sisi ng Liu Corporation. Ang pasan mo ay hindi lang ang pamilyang Liu, kundi libu-libong pamilya rin. Pinatay ni Liu Ruyan ang upos ng sigarilyo, tumalikod at hinigpitan ang alampay sa kanyang katawan. Walang ganang sinabi, sige, alam ko. Tahimik siyang tinitigan ni Ginang Liu. Pumayat ka ba? Tahimik lang si Song Yaozi sa gilid. Hindi ba't pumayat nga? Halos hindi kumakain, minsan isang araw ay kape lang ang iniinom, ni hindi kumakain ng kanin. Kahit pinayuhan niya, walang epekto. Akmang magbubukas siya ng bibig nang makita ang tingin ni Liu Ruyan sa kanya. Napayuko na lang si Song Yaozi at nanahimik. Nagpadala ka ng tao sa ibang bansa, tama ba? Natigilan sandali si Ginang Liu bago nagtanong. Alainan. Si Liu Ruyan ay tumugon lang ng tidisen. Malamig na, pumasok na kayo. Tiningnan ni Ginang Liu ang medyo malungkot niyang likod, kumunot ang noo, komplikado ang ekspresyon. 1 linggo na ang nakalipas, nagpadala siya ng tao sa ibang bansa. Balak sana niyang humingi ng katarungan. Pero hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng balitang na aksidente si Ito Cheng at malubhang na ospital. Nakaligtas ang buhay pero naputulan ng 2 binti. Ngayong narinig niya itong personal na inamin, napakakomplikado ng nararamdaman ni Ginang Liu. Dati, sobrang pinoprotektahan, ngayon naman ay ganito kabigat ang kamay.
Si Ito Cheng ay nagkamalay pagkatapos ng 2 araw. Lumabas na rin ang tiyak na resulta ng pagsusuri. Pinsala sa nerbiyo sa ika-4 at ika-5 lumbar vertebrae, durog ang kanang binti. Nakaligtas nga, pero baka hindi na makatayo pa. Baka sa wheelchair na lang siya habang buhay. Araw-araw, naririnig ni Xiao Shuang ang mga sigaw at iyak nito sa labas ng kwarto ng ospital. Ilang beses na siyang kinausap ng ospital. Kung magpapatuloy sa ganitong pag-iingay ang pasyente, mapipilitan silang paalisin ito. Tapos ka na bang mag-ingay? Kung magpapatuloy ka pa sa ganito, paalisin na tayo nila. Mahigpit na tinitigan siya ni Ito Cheng. Xiao Shuang, tawagan mo si Liu Ruyan. Papuntahin mo siya rito. Naging ganito na ako, paanong hindi siya pupunta? Kinagat ni Xiao Shuang ang labi. Sabi ni Special Assistant Song, si Boss Liu, wala na kayong anumang relasyon. Ito Cheng, inabandona ka na. Hindi makapaniwalang nanlaki ang mga mata ni Ito Cheng. Hindi. Impossible. Hindi ako naniniwala. Hindi niya gagawin to sa akin. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makita. Nagsimula siyang magwala, nagsimulang maghagis ng mga gamit. Napilitan si Xiao Shu ang natumawag ng doktor, binigyan ito ng pampakalma. Sa kalagitnaan, habang pinagmamasdan ni Xiao Shuang ang ginagawa ng doktor, kumislap ang kanyang mga mata. Pagkalipas ng 2 araw, nakatanggap si Assistant Song ng isang video na ipinadala sa kanya ni Xiao Shuang. Pagkatapos panoorin ang video, natigilan si Assistant Song. Hawak ang cellphone, mabilis siyang pumasok sa opisina. Boss Liu Ji. Lumunok si Assistant Song, diretsong inabot ang cellphone kay Liu Ruyan. Binuksan ang video, ito ang eksena kung saan nagwawala si Ito Cheng sa ospital. Kuya, nagkamali ako. Hindi ko talaga sinasadya. Mula pagkabata, lagi mo akong pinagbibigyan. Bakit ngayon, hindi mo na ako pagbigyan? Gusto ko si Liu Ruyan. Ano bang mali doon? Hindi. Hindi ako nagsisisi. Akin siya. Akin siya. Kuya, dapat kang mamatay. Kinilabutan si Song Yaozhi. Napakaraming bagay ang ipinapahiwatig ng mga salitang iyon. Hindi niya magawang magpatuloy sa pag-iisip. Ni hindi niya magawang tumingala. Pero sa sumunod na segundo, narinig ang isang malakas na kalabog. Nakita niyang ibinagsak ni Liu Ruyan ang cellphone, nakasandal ang 2 kamay sa mesa, galit na sinabi, imbestigahan. Ipaimbestigahan mo ng maigi. Nanginginig na pinulot ni Song Yaozhi ang kanyang basag na cellphone, umalis sa opisina. Dahan-dahang tumayo si Liu Ruyan, lumapit sa floor-to-ceiling window, tumawa ng malamig. Ito Cheng, napakagaling mo talaga. Dahil seryoso ang sitwasyon, personal na lumipad si Song Yaozhi papuntang ibang bansa. Song Yaozhi. Assistant Song, pakiusap. Pakiusap, hayaan mo akong makita siya. Kahit isang beses lang. Walang emosyong tiningnan ni Song Yaozhi si Ito Cheng na nasa kama ng ospital, puno ng pagkasuklam ang kanyang mga mata. Gumising ka na. Habang buhay, hinding-hindi ka na makikita ni Boss Liu. Biglang nagbago ang mukha ni Ito Cheng, sa wakas ay nakaramdam ng takot. Kung dati, puno pa siya ng kumpiyansa na hinding-hindi siya iiwanan ni Liu Ruyan, ngayon, takot at pangamba na lang ang natitira sa kanya. Hindi ako iyon. Pwede akong magpaliwanag. Ayoko lang kasing makita siya ni Kuya. Hindi ko inakalang magkakaroon ng aksidente. Hindi ko talaga alam. Wala nang ganang makipagtalo pa si Song Yaozhi sa kanya. Tumingin siya sa katabing si Xiao Shuang, sinenyasan ito. Mabilis na lumapit si Xiao Shuang. Special Assistant Song. Simula bukas, pwede ka nang mag-report sa kumpanya. Nang marinig ito ni Xiao Shuang, biglang natuwa. Salamat! Salamat, Special Assistant Song. Umalis na rin si Song Yaozhi. Naiwan na lang si Xiao Shuang sa kwarto ng ospital. Pero habang tuwang-tuwa siya, malamig na sinabi ni Ito Cheng, pinagtaksilan mo ako. Nang marinig ang mga salitang iyon, lumingon si Xiao Shuang sa nakakatakot na ekspresyon ni Ito Cheng, kalmadong nagsalita. Nasa panig lang ako ng katarungan. Ikaw mismo ang nagkamali, hindi ako. Kinuha ni Ito Cheng ang fruit knife sa bedside table at ibinato ito sa kanya. Nangahas kang pagtaksilan ako. Hindi kita patatawarin. Tiningnan ni Xiao Shuang ang fruit knife sa tabi,
biglang nag-init din ang ulo. Hindi mo ako patatawarin? Ano naman ang magagawa mo? Isa ka ng inutil ngayon. Wala ka ng pag-aari. Anong karapatan mo pang mag-utos-utos sa akin? Nang marinig ang mapanuyang mga salita ni Xiao Shuang, biglang nag-alab ang galit ni Ito Cheng. Ah! Papatayin kita! Papatayin kita! Inagaw ni Xiao Shuang ang mga bagay na ibinabato sa kanya, itinulak ito palabas ng pinto ng kwarto. Buti nga sa'yo na aksidente ka. Dapat diretsong namatay ka na lang. Nang marinig ni Ito Cheng ang mga salitang iyon, bigla siyang nanahimik. Mahigpit siyang nakatitig dito. Anong tinitingin-tingin mo? Tama. Ang aksidente mo, hindi yon aksidente. Hindi ba't nagpanggap kang nabali ang binti para lokohin si Boss Liu? Kung ganoon, totohanin na natin ang pagkabali ng binti mo. Tingnan natin kung manloloko ka pa sa susunod. Ganoon na nga. Itinigil ni Liu Ruyan ang pagbabayad sa gastusin sa ospital ni Ito Cheng. Walang pera si Ito Cheng, kaya't nahihirapan siyang itulak ang wheelchair, dahan-dahang umuwi. Hanggang sa dumilim. Pagkatapos, sa eskinita, hindi alam kung saan nanggaling ang dalawang maitim na lalaki. Sa kanyang takot na ekspresyon, binuhat siya ng mga ito sa balikat. 2 taon ang mabilis na lumipas. Inabot ni Song Yaozi ang telepono kay Liu Ruyan. Boss Liu, tawag po ni Ginang Liu. Pinapauwi po kayo sa lumang bahay ngayong gabi. Nang marinig ang mga salitang iyon, saka lang itinaas ni Liu Ruyan ang tingin sa kanya. Alam ko. Pagkaalis ni Song Yaozi sa opisina, tahimik siyang bumuntong hininga. Ang hirap talaga ng 2 taon na ito. Halos sa kumpanya na siya tumira. Pag-uwi sa lumang bahay, ang mga taong nakaupo sa sofa sa sala, nang marinig ang usapan, lahat ay napatingin. Kasama na ang lalaking katabi ni Ginang Liu. Nang makita ng lalaki si Liu Ruyan, medyo nahiya ito. Tiningnan ito ni Liu Ruyan sandali at naintindihan na. Agad niyang naisip na tumalikod at umalis. Parang nabasa ni Ginang Liu ang nasa isip niya, mabilis siyang tinawag. Halos hindi mapansin ang paglamig ng mukha ni Liu Ruyan, pero pinilit pa rin niyang lumapit para sa kapakanan ng mga magulang. Pinauwi niyo ako para lang mag-blind date at pumili ng lalaki. Nang marinig ang mga salitang iyon, parehong nagdilim ang mukha ng mag-asawa. Ang lalaking katabi naman ay medyo hindi mapakali habang tinitingnan siya. Pero naglakas loob pa rin siyang batiin si Liu Ruyan. Boss Liu, hello. Apelyido ko po ay Shen Mingsuan. Tiningnan siya ni Liu Ruyan, matagal na nakatitig bago inalis ang tingin. Medyo komplikado ang ekspresyon na tumingin kay Ginang Liu. Ma, talagang nag-abala pa kayo. Naghanap pa kayo ng kapalit para sa akin. Ang salitang ti kapalit ay sobrang nakakainsulto. Biglang namutla si Shen Mingsuan, namula ang mga mata, kaawa-awang tumingin sa kanya. Hindi maikakaila, ang kilos at pakiramdam ay medyo magkatulad. Kahit papaano, noong una siyang pumasok, sandali siyang natigilan. Ginoong Shen, ang dati kong asawa ay hinding-hindi gagamit ng ganitong ekspresyon at tingin sa akin. Nang marinig ito ni Shen Mingsuan, natigilan siya. Medyo litong tumingin kay Ginang Liu. Bahagyang humiti si Liu Ruyan parang nanunuya. Kapag nasasaktan siya, sasampalin niya lang ako, hindi siya magpapakita ng kahinaan sa babae. Nagbago ang mukha ni Shen Mingsuan. Siya ay personal na pinili ni Ginang Liu. Alam din niya na ang babaeng ito ay hindi makalimutan ang dati niyang asawa. Kaya't ginagawa niya ang lahat para gayahin ito. Kahit si Ginang Liu ay nagsabing magkamukha sila. Pero bakit pakiramdam niya ay hindi sila magkamukha? Wala nang ganang tumingin pa si Liu Ruyan, sa halip ay tiningnan niya ang ikalawang palapag. Hindi niyo ba alam? Kalahating taon na ang nakalipas, itinigil ko na ang pag-imbestiga sa kinaroroonan niya. Nang marinig ito ni Ginang Liu, bihira siyang matigilan. Tiningnan ni Liu Ruyan ang tahimik na ina, saka umakyat sa ikalawang palapag. Pupuntahan ko si Lola. Kinagat ni Shen Mingsuan ang labi, tinitigan ang magandang likod nito na dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin. Palihim niyang kinuyom ang kanyang mga kamay. Tita, may nagawa po ba akong mali? Umiling si Ginang Liu mahinahon. Hindi mo problema. Mingsuan, umuwi ka na muna ngayon. Nagdilim ang tingin ni Shen Mingsuan. Bago umalis, tiningnan pa niya ng may panghihinayang ang direksyon ng ikalawang palapag.
Si Liu Ruyan, sinong lalaki ang hindi magkakagusto sa ganitong babae? Mayaman, makapangyarihan at maganda pa. Kinuyom ni Shen Mingsuan ang kanyang mga kamao. Hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito. Si Lola Liu ay nasa rocking chair, nakikinig ng opera. Nang marinig na may nagbukas ng pinto, hindi siya nagmulat ng mata. Hindi rin nagsalita si Liu Ruyan, tahimik na nagtimpla ng tsaa para kay Lola Liu. Hindi mo gusto yung binatang apelyidong Shen? Tiningnan ni Liu Ruyan si Lola Liu. Hindi po. Tumango si Lola Liu, seryosong sinabi, mahigit 30 ka na. Dapat mo nang isipin ang susunod na relasyon. Huwag mo nang pag-alalahin ang mga magulang mo.